gumagawa tayo ng batas na pinapasa natin separately. Correct. Dito sa Senate at doon sa House. So kung gagalawin natin ngayon yung tinuturing ng Biblia ng isang bansa, yung foundation ng lahat ng batas natin, gagalawin, bakit magvo-vote jointly? Bakit? Ano kaya yung rason nila? Yung gustong mag-propose nito? Ano yung rason nila? Yung totoong rason nila? Yung haka-haka nyo lang naman, Mr. President. Ang haka-haka ko at palagi ko sasang-ayon sa akin ng iba sa ating mga kasamahan, ang haka-haka ko ay gusto nila tanggalin at buwagin ng Senado. Yun Okay. lang yun. Dahil una-una, nakalagay dito, the Congress, upon a vote of 3/4 of all its members, voting jointly at the call of the Senate President or the Speaker of the House of Representatives. Ngayon, kapag magtatawag ang sesyon ng halimbawa Speaker of the House, voting jointly, they have 300 members. And in the Senate, we only have 24 members. And if you will seek 3/4 vote of all its members, kayang-kaya nila ng 243. Kahit mag-absent lahat yung 24 senador, kahit hindi mag-participate ang mga senador, makukuha nila yung gusto nila. At wala na pong boses ang mga senador ng Pilipinas. Hindi na po makakapag-participate dahil overruled. Tsaka wala tayong kalaban-laban doon sa mga members ng House of Representatives, Ginoong Pangulo. Mr. President, yung binanggit nyo na pag nag-voting jointly, sa dami kasi ng members ng House, kahit na hindi sila lahat bumoto, kuhang-kuha pa rin nila yung 3/4 vote, Correct. 'di ba? Okay. Bakit mahalaga na may boto ang Senado? Ang sa akin lang, Mr. President, bago tayo magbigay ng ating mga dahilan, ibabalik ko lang sa history. Since the 1935 Constitution, lahat ng pinasang batas dumadaan sa dalawang house para suyod na suyod yon. Kasi nga, pagka isang house lang, magkakaiba ho tayo ng pinanggagalingan eh. Ang house, meron silang mga personal na distrito. Ang Senate, alaga natin yung buong Pilipinas. So naninigurado tayo parate sa aking karanasan in almost 20 years, magti-20 years na tayo sa Senate. Lagi natin dino-double check din ang version ng House and Senate. Kumbaga lang sa estudyante, di ba gaganda pag may nag-review? Of course. Di ba? Hindi naman sa pagmamalaki, pero a lot of people in many countries call the Senate the upper house. Hindi sa pagmamalaki, it's just that 24 lang ang mga senador, piling-pili, and nakakadagdag tayo sa pagpapaganda ng batas. Kasi nakakasama po ang loob, Ginoong Pangulo, minsan napapagbintangan po ang Senado na masyado pong matagal mag-aksyon at kukunti lang yung mga batas na ipapasa. Sapagkat tayo naman, hindi naman po tayo mabagal dahil pinag-aaralan natin mabuti. Masusi natin pinag-aaralan ang mga batas na umaakyat dito na nanggagaling sa mababang kupulungan. With all due respect to the House of Representatives, nanggaling po ako doon, Senator Joel Villanueva, nanggaling doon, Senator Sani Angara, nanggaling doon, Senator Gatchalian, nanggaling doon, Senator Risa, nanggaling doon. Ang dami sa atin na nanggaling doon. And in every country, alam natin na ang difficulty pagka napakalaki nung grupo, and in the House, 300 nga po sila. Hindi ho ako naninisi kung ba't yung nalalabas nila na produkto ganon, kasi sa dami siguro nila, output-based sila. And dito ho sa Senate, in my humble experience of almost 20 years, and natutunan ko lang naman to sa mga seniors na inabot ko, which includes the father of the Minority Floor Leader, Senator Coco Pimentel, his late father, Senator Nene Pimentel, the father of our Angara. Chairman of Finance, Sani Angara, his late father, Senator Ed Angara. Hindi ko po inabot yung tatay ko, pero marami naman nagsasabing magaling na abogado yung tatay ko. He was also a senator. My seatmate, the late Joker Arroyo. My other seatmate, the late Juan Flavier. Miriam Defensor Santiago. Yan ang inabot ko, no? And I'm sure meron pa akong hindi nababanggit. Wow. Yes. Talagang
dadaan ka sa butas ng karayom para mapasa yung bill mo. Correct. And that is what I've learned, Mr. President. Kaya in this Congress, pag merong bagong bill, tumatayo ako. Nung December, di ba, patapos na tayo. Nagtyaga ka naman, pinakinggan mo yung mga interpellation ko kasi ganito tayo sa Senate. Sinatyaga natin bawat period, bawat kama, bawat paragraph. Sinatyaga natin yun, Mr. President. I agree with you, Mr. President. Dahil sabay po tayong nanalo 2004 at nakasabayan natin sila, the late Senator Nene Pimentel, Senator Ed Angara, Senator Joker, Senator Miriam, and including Senator, former Senate President Juan Ponce Enrile. Yes. Who was my, actually, I learned a lot from all the veteran senators. Mr. President, maniwala ka ba? Di na ako magme-mention ng names, pero at wala din ako doon. Pero narinig ko tong kwento, I don't know kung sinong may alam nito kasi ang isang tatay ng isa sa atin kasama sa kwento ko. Pati ho dasal in-interpellate. Would you believe, Alam Mr. ko po yan, President? alam ko po yan. Alam mo yan, di ba? Opo, alam ko po yan. So yan ang dinadagdag natin. Kasi for example, sinabi, ang dami talaga. Like for example, sinabi 1 billion para sa manggagawang Pilipino. Okay. Magtatanong ako ngayon. Ginong Pangulo, paano nyo ibibigay? Paano nyo ma-identify? Ganon tayo dito. Naalala niyo ba yung dasal ng isang senador, Ginong Pangulo? Alin, yung sinasabi kong dasal o iba pang dasal? Yung sinasabi niyang dasal na in-interpolate ng isang senador? Hindi, di ko alam. Basta Ako, alam ko nakwento. Alam mo, gusto mo kwento? Mr. President. Sabi ro ng isang senador, ang dasal niya, I talked to God and God replied. Yeah. Yan. Yes. At sabi nun, nag-interpolate ng senador, pwede bang malaman ang telephone number ni God para ma-text ko rin? Pero again nga, ito, mga kababayan, sino ba naman sa inyo ang aayaw sa isang kahit sinong politiko na mangangako ng bilyon-bilyon para sa kapakanan ng isang manggagawa, para sa kapakanan ng mangingisda? Walang masama doon na naglalaan ng pondo para dyan. Pero eto ngayon ang trabaho natin na alamin paano mo ilalagay, saan mo ilalagay, sino ang tatanggap, di ba? Trabaho natin yon. And so in the same way na sinasabi natin na kaya nga voting separately, That is the essence kaya nga of voting bicameralism, separately Mr. para President. marami tayong time na magtanong. Kasi maganda man ang intensyon ng isang batas, pag hindi nasulat ng maayos, napakahirap nun for the agencies to implement and minsan kalokohan pa mangyayari. Correct.